Ang Kymco Skytown 150 ay isa sa pinakabagong maxi scooter na design para sa komportableng pagbiyahe sa lungsod. Combined with modern style, optimum performance at eco-friendly features. Mayroon itong 150cc air-cooled, single-cylinder, single-overhead cam engine na nagbibigay ng 11.4 horsepower sa 7,500 RPM at 11.9 Nm of torque sa 6,500 RPM. Kasama rin ang green power technology para sa mas matipid na konsumo ng gasolina at mababang carbon emissions. Adventure style look na may mataas na windshield para sa proteksyon laban sa hangin. LED lighting para mas maliwanag sa gabi at LCD dashboard na madaling basahin. Mayroon din itong USB-A at USB-C charging ports para sa mabilisang pag-charge ng mga gadget. Sa ilalim ng upuan, makikita ang 28-liter na storage compartment na may sapat na espasyo para sa isang full-face helmet. Isa sa pinakamahalagang feature nito ay ang dual disc brakes na may ABS at traction control system na nagbibigay ng mas ligtas at matatag na pagpepreno. May bigat itong 126 kg, seat height na 770 mm at wheelbase na 1,320 mm. Ito na nga ba ang pinaka-perpektong motor para sa city riding? Kayo na ang humusga. Alright, kilatis muna tayo para sa kanyang exterior design. Black po yung pinahiram ng Kymco Philippines sa akin. So, meron pa tong kulay white, no? Sobrang kintab niya. Halos pwede ka magsalamin, no? Sa mga badge naman, logo ng Kymco is naka-emboss. Yung traction control system niya, hindi tinipid. 150 yung kanyang displacement. At syempre, yung kanyang pangalan na Skytown, napakaganda, oh. Napaka-premium ng quality. Pati dito sa kanyang manibela at mukhang stainless pa to. Sarap tanggalin, oh. Dito nila nilalagay yung brand Kymco dito. Sa kanyang panggilid, eto, Kymco. Pagdating naman sa disenyo ng kanyang mga ilaw, which is all LED, pwera lang yung kanyang signal light. Napaka-unique ng disenyo. Pagka tinignan mo siya, wala kang maiisip na, kamukha ni ano, kamukha ni ganyan. Pag in-on mo yung kanyang ignition switch, iilaw kagad yung kanyang daytime running light. Putol pa yan, diretso dito, tapos meron pang dalawa dito. Sa disenyo ng kanyang front signal light, akalain mo meron siyang winglet. Tapos sumunod pa yung shape ng kanyang signal light, although dito lang yung bombilyo niya, pero para may dating angas. Ang ganda ng taillight niya, hindi siya yung paisa-isa na LED, kaya kapag kagabi, isang guhit lang yung nakikita mo. Dito yung busina, signal light, high and low, tapos yung passing light. Dito yung starter button, wala lang siyang hazard light. Very basic, at yung kailangan mo lang malaman is nandyan na. Hindi siya keyless, so ito yung itsura ng kanyang susi. Meron siyang shot dito para hindi basta-basta pasukan ng tubig, at for safety na rin pag iniwan mo sa parking. Dito located yung kanyang fuel tank. So para mabuksan yan, ikutin mo ng sagad itong susi. At para mabuksan naman ang upuan, ikutin naman pabaliktad. So yan, wala lang siyang spring at wala siyang ilaw. Yung haba niya is 25 inches. Yung lalim naman ng compartment, kung dito mo siya susukatin sa gitna, nasa 10 inches. Pagdating sa upuan, ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanya nung sinukyan ko siya. Meron siyang maliit na sandalan dito para sa iyong balakang at hanggang dito yan, no? Kasi dito malalim siya sa gitna. Tapos medyo mataas pa siya dito. Pagdating naman sa angkasan, malalim yung upuan niya. Oh, tingnan mo. At saka ang lambot niya, oh. Hindi naman mataas yung motor, pero dahil malapad yung upuan niya, medyo lutang yung paa ko ng mga ganyan lang, oh. Tapos ang nagustuhan ko dito, yung legroom niya, maluwang naman. May sobra pa dito. Ito yung paa ko. So, hindi siya yung tipong parang malalaglag kagad yung paa mo. And then, pagka nag-long ride ka at nangawit ka na, pwede mo pang ipatong ng ganyan yung paa mo. Tapos, ang laki ng windshield niya. So, hanggang dibdib ko siya, no? So, pagdating sa ride, hindi mo masyado ramdam yung bugbog ng hangin sa katawan mo. Meron lang siyang disadvantage kasi hindi po adjustable yung kanyang windshield. So, pagkadating sa traffic at gusto nating mahanginan, so yun, medyo maiinitan tayo, no? Side mirror niya, wala siyang kamukha, no? Iniisip nga namin parang baliktad yung side mirror. Pero nung binaliktad namin, ang sagwa tignan, so ito, mas okay siya. Sa mga inner fairings niya, mula dito sa dashboard hanggang dito sa may fuel tank niya is super basic. Pero quality naman, hindi siya yung parang malutong na agad mababasag, ganun. Plain and simple yung disenyo niya dito. Basta kung ano lang yung importante, which is good naman kasi mas malinis tignan nga naman. Check naman natin, tunog ng tambucho. May gigil, no? Ito naman yung tunog ng busina. Overall, gusto ko yung design niya. Medyo malaki siya at sa tingin ko, mas stable to sa kalsada dahil nga malalapad din yung gulong.
So etong Skytown is equipped with ABS front and rear, may traction control. Napaka safety ng motor na to. So kaya dito kami nag-shoot para masubukan natin yung ABS. Subukan natin yung brake sa likod. Hindi siya naglalak. Subukan naman natin yung harapan, sagad, walang bitaw. Pwede. At pagdating sa traction control, so pagka hindi nagpantay yung ikot ng gulong sa harap at likod, doon siya mag-activate. So full throttle ako, game. Diba? Ang nakakalito lang dito, pagka nasosobrahan ng ikot yung ignition switch, hindi aandar. So yung dulo kasi nito is para sa fuel tank. So isang click lang siya. Halimbawa, ito yung pinaka home niya, no? Tapos isang click lang, yun, mag-on na yung dashboard, and pwede mo nang i-start. Sa unang pagsakay mo dito, sapong-sapo yung puwit mo, ang sarap sa pakiramdam, no? Komportable, tsaka may shape na ganyan yung upuan. Tapos ang ganda ng throttle niya, ang gaan, napaka-responsive. Tapos ang lakas. Ayun, 100 ka agad. Yung suspension, hindi aspaltado yung dinadaanan natin, pero yung voice ko, malumanay. Hindi tayo ganun, di ba? So ang ganda ng suspension, yung parang naka-upgrade ka agad siya. Harap at likod, at dagdag po pa, napakalambot ng upuan. Yung legroom, yun ang gusto ko. Nakakagalaw pa nang hindi malalaglag yung paa. Tapos may straight po pa ng ganyan, oh. Body position naman, medyo mataas yung manibela niya, oh, good siya. Tapos medyo naka-bend siyang ganyan, kaya ang sarap niyang hawakan. Side mirror, hindi maalog, hindi nagba-vibrate. Yung instrument panel niya is kitang kita, no. Ako mas gusto ko na to kaysa colored, kasi mas importante sa akin na madaling makita yung detalye. Tapos yung speedometer, ang laki. Kahit ibabad mo ng 100, hindi mo mararamdaman na hirap yung makina. At pagdating dito sa ahonan na paakit yan, hindi rin siya nahihirapan, no? Chill lang din siya. Yun nga lang ang pinagtataka ko kung bakit air cooled lang siya, no? Gayong 150cc siya, pero hindi ko sure. Baka kaya naman ng pagiging air cooled talaga yung 150cc, at least hindi sobrang taas ng presyo niya. Kung pwede naman yung air cooled, why not, diba? Yung brake niya, kahit na hindi adjustable yung mga levers, kahit pitik-pitikin mo lang, dahil disc brake harap at likod, at hindi ka matatakot na mabigla mong ipreno yung harap at likod dahil ABS naman siya, no? Pagdating sa hangin, ang pumapasok lang na hangin is dito sa side, dito sa tagiliran ko, pero dito sa dibdib wala talaga. At kitang kita dito dahil ang lawak na nakikita mo dito sa kanyang windshield, no? Walang sagabal, maliban lang dito sa mounting niya, pero okay naman. Hindi siya masyado nakakaduling, although meron siyang pagkaka-bend dito, medyo may effect sa kalsada, pero okay naman. Nga lang talaga dapat meron siyang adjustment dito. Pagdating sa long ride, okay naman, komportable. Yun lang naman ang hinahanap ko, yung masarap upuan, yung suspension, tapos yung response ng throttle. Ito, ang gaan niya, hindi naman siya ride by wire, pero pag iniikot mo, ang gaan, no? Tapos bawat piga, ramdam mo yung torque. Kahit na maalog yung kalsada, feel ko talaga stable siya. At kapag ka talagang nililiko mong ganyan, okay siya. Magandang i-banking, wag lang sagad, no? Kahit ano naman, pag sinagad talagang delikado na. Ito yung perfectong scooter sa mga ganitong klaseng biyahe. Sobrang relax ng biyahe, at pati yung mata mo nare-relax dahil puro green yung nakikita natin. Di naman natin kailangan ng sobrang bilis na motor. Ang importante, madala niya tayo sa gusto nating puntahan ng safe, may confidence, at kahit pa paano makakatipid pa rin tayo sa travel. Mas mag-enjoy kasi tayo kapag hindi tayo pagod sa biyahe, hindi pa masakit sa tenga, tahimik lang yung motor, hindi pagod sa kamay dahil ang gaan ng manubela. Utility box na lang talaga ang kailangan nito para kung mag-angkas ka, meron siyang sandalan. Pagdating sa banking, okay naman. Tapos may power siya. Yung arangkada kasi nito, may gigil. Kapag ka inarangkada mo, maganda yung response sa kanyang transmission. Paakyat, tapos kurbada, hindi nahihirapan, no? Okay pang endurance to. Kaya tingnan nyo, hindi siya nahihirapan sa akyat kahit na may kurbada pa, oh.
Maganda yung buwelo ng makina niya pag na-transfer yung power sa CVT, kaya hindi siya nabibitin sa akyatan. Halimbawa, nabitin ka talaga, napahinto ka sa akyat, tapos aarangkadahin mo, ang pino ng andar. Kaya kahit na huminto ka sa alanganin, kahit paakyat siya, meron siyang buwelo kaagad. Ito ay stock ha. Yung iba kasing motor, kailangan mo pang mag-upgrade ng clutch spring, center spring para ma-achieve mo yung buwelo, para walang dragging. Tsaka dahil maganda rin yung suspension, kahit lubak-lubak tapos habang nakabanking ka, hindi ka nalulose control. Yan ang magandang picture, diba? Congrats! Papunta nga pala tayo sa Sitio Baag ngayon. Gusto ko lang talaga masubukan yung performance ng Skytown, lalo na mataas dito, diba? Ito na yung papasok ko. Masusubukan natin ng konting pang off-road yung Skytown. May traction control dyan eh. Yeah! Kayang kaya, diba? Pero magandang puntahan ng Sitio Baag nang naglalakad from here. Kaya yung mga kapatid natin, dyan din ako nagmerienda noon. Sinasara lang nila kapag pasado 7 PM na. Ayan sila, oh. Naglakad lang sila hanggang doon. Ganda ng paligid, grabe oh. Hindi ko lang sure kung pwedeng pumunta sa mga lugar na yon. Dito naman, sobrang tarik. Ayan, dyan natin masusubukan ang makina ng Skytown. Kayang kaya oh, hindi hirap na hirap oh, grabe. Lakas ng torque niya oh. Woohoo! Super nag-enjoy ako gamit ng motor na to. Wala na akong maisip na dapat pang i-upgrade pagdating sa safety feature, sa lakas niya, at dun sa presyo niya kasi full pack na rin siya eh. Hindi ko na kailangan ng sobrang madetalye na motor. Importante, nag-enjoy ako habang ginagamit siya. Nadala niya ako ng safe at lalo na sa napakagandang lugar kagaya ngayon. Nandito tayo sa Sitio Baag. So dagdagan mo na lang ng konting pag-iingat at binigay na ng motor yung safety feature na dapat na meron siya. So nasa tao na yon kung paano niya gagamitin. So, maraming salamat sa Kymco Motorcycle Philippines at sana marami pa tayong ma-review sa mga super unique na motor nila.